nga building. Wala raman na gayon naton nga klase sa kabataan kahapon kay way gali sang bangko dito. Kani naton bangko. Sige lang. Pero nabalik sa ramara dito para makapungkuan nga itong mga kabataan. Unang limpyo lang ito kahapon. Naga, sini nga pag-iinit, aton, sige ko, kung may time ako, limpyuhan ko itong palibot dito. Kaga matamatan ang matagas ng mga kahoy, kaga patapson siya, no? Para hindi siya mag-taas. May mga dito pa man nga mga pinuno sang saging. Ah, may bunga siya. Isiling ko sa nagabantay dito, at isiling ko kung kamo gabantay diri. Kamo lang kabalo dira. Kaga piling nyo tamnan dira, no? Para nga may kuha-kuhaan kami. Tanan lang pwede matanom dito. Kaga ginapasiga ta lang dito ang suga naton. So may bill kita sa nagligad. Ginapasiga lang kung gabi, no? Parang may kuan kita dito. May bill kita. Sige, sa aton nga pagtuon, tugasok po natin sang nagligad na ang pagtuon naton bisan makadali lang ay ang aton oras it's now 11:20. Start kita diri sa aton nga Sunday school, no? Summarize talaga ang nagligad naton nga pagtuon. Paliw sa aton mga Bible, magabukas kita dira. Yes, ang ining ato nga pagtuon actually naagyan ta rin dyan, no? Sa mga nagligad nga mga pagtuon naton. Tuloy ka lang liwat ibalik ang ining nga kuan nga pagtuon naton. Agon ma-recall ta ang mga natun-an ta sa nagligad. Pagka anong nadugang naton diri, no? Sa ang last Sunday nagtuon kita bahin about in the last days. Ang words nga in the last days nagambalin isang prediction, no? Tungod sang word nga in the last days. Iba siya sa tinaga nga for the last days. Dili lang sila nagkinalain sa in and for. For. Kay ang in diri to predict a future event. While ang for usually introduces a duration. Okay, duration. So, gamay ang diferensya na yan. Ang Bible, nagatudlo sang pipila diri ka mga verses sang tinaga nga in the last days. Ginsambit sa the book of 2 Timothy chapter ang laliga nagtuon kita ginsambit sa the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ano ang baladara gani? For in the last days perilous time shall come, for men shall 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous time shall come. In the last days. Ginsambit man dira sa the book of sila naton sa nagligad sa the book of Peter, 2 Peter chapter 3 verse 3, no? In the last days man. Ginsambit man sa Acts chapter 2 verse 17, in the last days. Ginsambit man sa the book of Isaiah chapter 2 verse 1 through verse 3, in the last days. Okay, kaginsambit man sa the book of Zephaniah, I think Zephaniah. Meron ta. Didiri, gin cluster naton kundi inra ang inang ginasambit sa sining mga in the last days. Okay, in the last days.
Hmm. Okay. Ang inasambit ni Paul nga in the last days, diri, datong time before the rapture, in the last days, ang 2 Timothy chapter 3 verse 1, before the rapture. Ang insambit ni Peter nga in the last days, 2 Peter chapter 3 verse 3, nagari-refer ina sa tribulation period. Kag amo mara ang in connection sa ginambal sa Acts chapter 2 verse 17 nga in the last days, ano siling dira sa Acts chapter 2, may kaangtanan nina sa tribulation period na nagasiling dira sa verse 17, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. Naglakta din ta sa verse 19, and I will show wonders in heaven above and stars in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Shall be saved. Okay? So, Acts chapter 2, verse 17, and sa ginambal ni Peter, nagambal sa tribulation period, nga to nga in the last days. Kag inang in the last days, may ara siya nga signs, no? May mga signs siya. Anong signs? Ara sa verse 17, sa verse 19, Acts 2:19, and I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord. Ang great tribulation period, ginakahambal dira, great and notable day of the Lord. Great and notable day of the Lord. Amo na siyang tribulation period. Kay nga man, ang wonders in the heaven above, signs in the earth beneath, ara, blood and fire and vapor of smoke. Amo ra siling ta, paano nagkaroon kang blood? Paano nagkaroon kang fire? Paano nagkaroon kang vapor of smoke? Paano nagkaroon ng darkness? Ang moon into blood. Paano? Hindi naman, ano, kung walang cause, no? Walang effect. So, cause and effect during tribulation period. Kag sabi din diyan sa the book of Ezekiel, I think Ezekiel, pangita ko dali. Ang great and notable day of the Lord. Ang ining tribulation period, ginahambal man dyan siya nga great and terrible day of the Lord. Great and terrible day. Di na siya ganit. Great and terrible day. Okay. Great and terrible day. The book of Joel chapter 2 verse 11. Joel 2:11. Okay. Kag insambit man ang ining great tribulation period, the day of wrath. In Romans chapter 2 verse 5, ginsambit man nga the day of vengeance sa the book of the day of vengeance. I think the book of paano? I think the day of vengeance, no? The book of Isaiah siguro dyan. And the day of the Lord, ginsambit mo the day of the Lord, aning great tribulation period. Amurang ginsambit mo dyan sa may Romans, Revelation chapter 1 verse 10, the Lord's day. Akala ng iba, Lord's day, ang pagintindi nila, Sunday, the Lord's day. Ang Lord's day, hindi Sunday, kundi the day of the Lord. Tumutukoy sa the great tribulation period or tribulation period. Mura ang the Lord's day. Ay kung tingnan natin si John
ay he was caught up into the third heaven, no? At ipinakita sa kanya ng God ang mga bagay na darating. Bible prophecy. So, ang nakita ni John, yung blood, smoke, and fire, si John nagkuhan lang hindi niya naintindihan kung ano ang nakikita niya, hindi klaro para sa kanya. Ang sa iya lang na nag-base siya sa kanyang time, present time, no? Amo lang sa kay John. And also, this great tribulation period, sabi ng Bible, Jacob's trouble. Jacob's trouble, ang great, tribulation period. Jacob's trouble, kaya si Jacob, Israel yan, no? Trouble ng Israel sa panahon ng tribulation period. Okay? Jacob's trouble. Okay? Suliton ko, notable day of the Lord, terrible day of the Lord, the great day, great and terrible day of the Lord, the day of wrath, the day of vengeance, the day of the Lord, the day of Jacob's trouble, no? Murang nambadra. Kag a time of God's vengeance and judgment. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Kag amo man ang ginambal ni Jesus nga such as was not since the beginning of the world. Ining tribulation period, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, such as was not since the beginning of the world. Ang mangyayari dito sa tribulation period, hindi pa nangyari noon. Dito sa future. Dito lang, no? Hindi pa matabo ang nga event. Okay? Yan mo no, ang nakita ta diri nga in the last days. Dito tayo sa panahon ni Apostle Paul in the last days, before the rapture and before the revelation. Ang revelation, amurang second coming of the Lord Jesus Christ na babalik siya dito, no? Nga ang mga paa niya mismo sa bukid ng Olibo, no? Doon, no? Mag-touchdown yung feet niya doon. Unlike dito sa rapture, diyan lang siya sa ere, no? Okay? In the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, dalawang stages ang second coming ni Lord Jesus Christ. No? Rapture and the revelation. Okay? So, ngayon, ang mga tanda dito sa before the coming of the Lord Jesus Christ in the revelation, sabi diyan, bladder, sabi ito kanina sa the book of Acts 2:17, and I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come. Okay? Ito, before the Lord come. Sabi diyan. Diri, hindi basta-basta ang Great Tribulation period. Hindi basta-basta yan. Muna siya nung ining tribulation period, hindi pa hindi basta-basta yan. Sabi ni Jesus diyan sa chapter 24 ng Matthew verse 21. Tingnan natin kung ano ang sinabi diyan sa Matthew 24 verse 21.
Sabi ni Jesus, verse 21, "For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be." Great tribulation because ang Great Tribulation period, dito yan sa highlight, no? Tribulation period din dito. First 3.5 years, tribulation period yan. Ang Great Tribulation period sa ikalawang 3.5 years. Okay? Amo na siya, no? Kag sabi diyan ni Jesus sa verse 22, "And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened." Sabi ni Jesus, kung hindi, ang yadtong mga inadlaw should be shortened, there should no flesh be saved. Kung hindi pa, sa Tagalog, lipoton. Kung hindi pagpalipoton sa Ginoo ang mga inadlaw, halos wala sang flesh na maluwas. Ang interpretation ng iba, akala nila spiritual salvation. Amora blaga debating ibang he that endureth unto the end, the same shall be saved. Kung Christian ka, sabi nila, kung hindi ka mag-endure unto the end, hindi ka maliligtas. Mawawala mo yung kaligtasan mo kung hindi ka mag-endure. Akala nila ganon ang interpretation dito sa verse na to, no? Na dapat mag-endure ang isang Christian para magkaroon ng kaligtasan. Hindi po ito spiritual salvation. Physical salvation po ito. Tingnan natin uli ang verse 21. Sa verse 22, "And except those days should be shortened, there should no flesh." Flesh. Anong flesh? Hindi physical, no? Physical. Flesh eh. Siguro hindi lang to tao. No? Lakip na siguro ang mga hayop diyan. Flesh naman ang mga hayop, di ba? So, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, ang elect's sake na ito nagahambal sa Israel, no? The people of God, the Israel. For the elect's sake, tungod sa pangalan sang mga anak ng Diyos o sa pungsod ng Israel, those days shall be shortened. Paliputon para magkaroon din ng kaligtasan sa lahat ng mga flesh, no? Tao o hayop. Ang ginatanaw ta, paano ito mangyayari, no? Bakit ganon? Kung hindi pag-iliputon sa God ang days, halos walang maliligtas. Alam naman natin sa ngayon kung ano ang mga kagamitan ng mga ibang bansa tungkol sa kagamitan na poison yung mga panila, no? Mga gamit nila sa mga armament nila. Yun ang nakikita natin dito. So, amo na ganing before the rapture kasi ang tribulation period, before the tribulation period, merong rapture. Kasi ang rapture, evacuation yan. Before magkaroon ng tribulation period, kunin muna ng God ang kanyang church, no? Ang mga Kristohanon, kunin ng Panginoon, no? Before the tribulation period. Okay? Gaya sa natabo kay Noah, no? Before the flood. Na-save muna yung pamilya ni Noah at yung mga hayop doon before nagkaroon ng flood. Diba? At before ng Sodom at Gomorrah na sinunog ng Diyos, pinalabas muna si Lot at ang kanyang pamilya. Sad to say, yung asawa niya hindi nadala. No? Okay?
At before magkaroon ng judgment ang God, kahit sa ibang bansa, hindi lang ito sa Israel nangyayari, kundi even those nations, no? Before ang God magkaroon ng judgment, pinapadala niya ang kanyang mga propeta. Di ba si Jonah? Sinabihan ng God si Jonah, punta ka doon sa Nineveh, mag-preach ka doon, no? Ang Nineveh, outside Israel yan. Ibang bansa yan sa paligid ng Israel. Si Jeremiah was ordained by God to be a prophet. Sabi ng God, to the nations, no? Hindi ka pa na ipinanganak, no? Kilala ko na ikaw, Jeremiah, I am ordained you a prophet to the nations. Nations, no? Sa paligid ng Israel, labas ng Israel. So meaning, ang Diyos gumagamit din ng paano ng mga propeta para sa ibang naipadala niya before siya mag-judge, mag-execute ng judgment niya. Ganon din dito ang nakikita natin sa tribulation period. So, ipinakita ng Diyos sa atin ngayon ang mga bagay na darating gaya ng tribulation period. So, sa atin lang, kay sabi natin, last days tayo ngayon, amo ng siling ni Jesus, ang sabi ni Jesus na, I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. So, i-redeem natin yung ating time. Huwag nating, kusika ng aton nga time, no? Aton nga kabuhi. Kundi nga, sa ngayon, dapat na, ang gospel, ang word of God, dapat ipaalinton sa iban, kilala natin sa iban before the rapture, before the coming of the Lord Jesus Christ in the rapture, no? Amo dyan aton nga, ang time naton, ang tsansa naton, okay? Kaga, dapat kalitan tang aton nga time. Nakita tarman, susubong in the last days, ang in the last days sa Bible, from the ascension of the Lord Jesus Christ, tubtob sa sininga mga time, last days rata na. From here, going here, no? Last days, before the rapture. Last days man diri, no? Before the revelation of Jesus Christ. Purara last days. Okay? Last days. Sa aton time daw maathag kag masanag nga kay tiway pa man matabo sa mga naligad nga mga panahon, diyata nakita ang amat-amat nga ang fulfillment kang Bible prophecy sa aton nga time. Sigin singit naton sa nagligad nga nagapati kita ang pagbalik sa aton Ginoo hindi ra gid magbuhay. Mo tublagin sambit nga the return of the Jews to their homeland, the preservation of the Jews in their land. Gaya ng maraming mga war of independence, 6-day war, Yom Kippur War, the land of Israel will turn from a barren land into a fruitful land. Jerusalem will be a cup of trembling. The present unbelief of the returned Jews, the coming peace covenant in the Middle East, the drying up of the river Euphrates, the invention of television and satellites, the fulfillment of Daniel chapter 12 verse 4, no, education and travel will be increased, and the filthy and the foulness character of the people in the last days, no. Mura gina pangambal ni Apostol Paul dira sa iya nga mga sinulatan. Kaya mura nga dako nga aton nga pagpati. Ngayon nga mga bagay fulfillment sa Bible prophecy. Dapat nga kalitan tang aton nga time. Okay. Ang siling ni Apostle Paul, woe unto me if I preach not the gospel. Okay? Woe unto me. I'm not happy. I'm sad if I preach not the gospel. Okay? So kalitan tang aton nga time. Sige, kagdugang pa, ang time naton subong nga in the last days,
Ari kita sa age of lawlessness. Siguro batian niyo mara, pero may kumadya na gamit. Lawlessness. Masiling kita nga age of lawlessness, era, no? Era, panahon kita sang lawlessness, lawless. Ang tao wala sang takot, wala hadlok sa authority. Okay? Wala sang hadlok sa otoridad. Wala hadlok sa soldado, wala hadlok sa pulis, no? Sa kasubuan. Why ang tao madlok? Amura gani siling man sang Bible, balang word nga sedition. Ang sedition nga ra para mo. The uprising, insurgency, insurrection, no? The rebellion. Amura. Yung sedition, no? Nagabato kita sa otoridad. Okay? Lawlessness. So, hindi kita matingala nga nag-aalod pa din sa aton panahon. So, sa bilog kalibutan, katabo ni ang lawlessness. Tag, age of deception man. Kapanahunan man sang pagdaya, dinayaay, no? Palapaway. Amura ang deception. Tag, bisan ang technology naton, no? Abita gani sa tanaw kita sa aton nga computer, la cellphone naton, rablang gali kay AI generated, no? Abita tuntuon gali kay AI, artificial intelligence, no? Deception man. Pwede man kanila makopya ang rapture pagi sa holographic deception. Okay? Hologram. Amura no, the age of technological deception ang aton panahon so tuga kang teknolohiya. Sige, kaga ano pag dire. Amura ang aton panahon sa subong. Sige, dili kita mag-end. Kasi aton nga pagtuon, may madugang kamo, may pamangkot kamo sa aton nga natunan. Sige. 11:46 kada sigara kon oras. Kindly include natin sa pagpangamuyo sa gyapon si Inday Charlotte, no? Praying ang Ginoo comfort sa iya nga kagmadasig nga recovery, no? The Charlotte and also Brother Noel still praying for him. And Manginda, no? Otto Reiner, Sister Joby, John Dave, and Sasha. Sige. Huwag na kita sa mga pamangkot. Magkatakop na lang kita sa pagpangamuyo. Lord Jesus, thank you, Gid, sa siningamon nga time sa liwat nga ginatag para sa imo. Di kami padayon siningamon nga pagalagad sa imong mga pulong. Kaga salamat sa gihapon sa imong protection sa amon tanan. Ang ikayong lawas ang pinaka-importante para sa amon na makaalagad kami Ginoo nga wala sang sablag. Hangga't mamuyo kami padayon sa among mga kauturan sa ilay kayong lawas at dito sa ibang nga mga pungsod. Ginoo, ikaw magatag sang strength and comfort, Ginoo. Kagang performance sa ilang trabaho as well as diri sa amon padayon ng amon nga mga activity buluhaton sa dulaw nga tanan, livelihood, kag iban pa nga mga trabaho namon Lord, ikaw magatag strength and wisdom sa amon tanan. Kag padayon man ang amon nga pagtipon, pagalagad para sa imo. Amon ning pinaka importante man sa amon makabuhi nga kadi nag-aalagad kami para sa imo. Salamat sining adlaw sa amon mga kauturan padayon sa pagsalig sa imo pulong ug sa amon masunson nga pagtipon. Kag iniamon sa liwat nga pagpangamuyo sa ngalan ni Kristo sa amon Ginoo. Bye-bye. Thank you. Magakanta kita sa aton ang kalantahon. Sige, ako na lang para nga madasi kita. Okay, dali kita sa aton kalantahon. Okay lang.
number 95. 95 He abides. Tapos ini magata kita sa special number. I'm rejoicing night and day. Ready? Sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bless, just the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard that Jesus died upon the tree. And I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Number 4. There's no thirsting for the things of the world that taken things. Long ago I gave them up instantly. All my night was turned today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Magatagta special number sa sining diyon. Okay, special number. Yan. Sige, hatag-hatag. Wala. Testimony kung wala. Lola Laria, may testimony ikaw. At ang kanay Lola Laria, testimony. Samtang paminag-binag pa ang magkakanta sa ating special number. Kaninyo tanan, no? Ako nagadayaw ka nagkapasalamat sa Ginoo karon nga aga nga kita nga masakuan kita managalagad sa Ginoo kaya daw nga Domingo importante gid ang aton nga kaluwasan, no? Ang doon di man tamantingala sa kay ba may mga sakit man ako nga ni bata ora kasimba kay may ginapatyag man ako nga isarato sa banwa masakit mo ko ano lang bay ng Imbes Domingo makapahuway makaalaga sa Ginoo kagkaron sakit ay ang ana nga kabataan ni man ang nanining nagpamanila sa naging bindan kang bata na sa balay nanda hindi makaagto di diyan okay Rod hindi ka lang magangkuan kay tita mo kay makara lumadra mga lumandang awa kasi bagugto na masakit o kaadlaw ng Domingo huway riyan nga hindi parapit sa simbahan, no? Diyos ko ano na lang sige lang pangamyuan talang sanda nga tawag arat biyan nga lawas kasi kagabagod sa adlaw ka sa nano kada kapasalamat kita ko katungatiun sa nga birthday celebrants kay ora ako mag expect igarak kita ang tao, no? Pero ang ginapaabot ko gid ang mga pastor nga maka surprise ka na sa
agto sa pagkanta kang nga harana kato kay ambog itong handom kutaken mo ay guro ko nakaabot kay Pastor si Ma'am Virgil Ruby luya gid ang lawas ko kay tanda gid expect ko si Pastor Samta na nakaturog tinang panto man ang nga trabaho no nang pa way na adlawon lang ti Willie Pans Pastor dat si Ma'am Nirisa lang ang nagprapit no ti nakabugtaw si Pastor at hapon ron uli ron ang mga pastor naman no na ang punta lang ang nga trabaho kay makapoy magkanagag natuyo kita na saan ang trabaho no pangayuan ta si Pastor Sam nga nang nga pagpanaw sa Iloilo gabi uli na aga ron na Pastor no aga ikaw ga uli sige lang, pangamuyuan ta na safety lang ay mga pag-abot sa inyo panimalay, no? Kagang ang good akan pasalamat kato kay natigayon. Kung si Ma'am Rowie, Ma'am Burgess, Pastor, ay salamat kali itiksa sa dani minda nga magto sa dano ay hanggang din akin nga pagpasalamat mo ay kunura sa nagabot kang luya gid ako mo kay sa dagi gina-expect ko pag-abot kang mga bisita diyan regali sa di Pastor sa Sagwa baw nalipay gid ako ini Ma'am Virgie ko na lata si Ma'am Rowie kay may maagto sa nadya ay ko salamat ingay mao ka mo ay galing litik sa dani minda ka agto ka mo tinang message si Pastor na ni kagdispi si Juby nga bayaw maniniding gapamati gid kang message mo nalipay gid ako sa dito gapamati man sa silid kung si Juby na hasta natapos ang message ni Pastor Jan kita na sa pirtahan ang pamati no kag nalipay gid ako no kag andaw hindi ko mamensindihan ang mga bisita daw hindi ko maatipanan no kag kung sa dalag maaram kay akin sa si Lita ga parik-parik niya nga ni kay si Rhea nagabulig bangkang serve kananda ay ti pag-abot rak mo mawra pa to sa ibabaw sa may babaw kang garahe to ni Jan may digya pa sa Pires may digto pa sa Siglat tino ka pero ang kalipay ko hindi habak no kay ti naka-abit ba sa dakang bisan gamay lang nga bagay nakaagto sa dano di hasta si Mendato nalipay na maglantaw na rako ang tao kuna pa picture ka mo dyan para nga makita ako rako ang tao nga nagalantaw bisan mga apo ko to sa tutal guro kakita man guro kang message ka tugag ang mga birthday di ba pasalamat ko sa Ginoo sa kabakod nga gintao sa kanaken kag sa akin mga bata sa nga naduga nga kabuhi no hanggang gid akin nga kalipay kadto nga tion no kabay pa nga saan nga pa palayon man nga makasibatan na kay gusto ko din nga makasimba kabitanan ila pamuyuan ka para dyan kag asawa na nga tadugod ka Ginoo dati kipusoon mga paparpit sa Ginoo nga mahugpungon na bala kami sa pag-alagad gusto ko akin nga pamilya matipon ka mag-alagad sa Ginoo kay diya karon diya kita sa tapusan nga may dadlaw saan pa kita mag-alagad sa Ginoo akin gina kung ako gid sa Ginoo akan nakabuhi kay wala ako kapaket ko dyan ako bulian kang Ginoo pero handa lang ako sa pag-alagad sa Ginoo pagprapit sa Ginoo sa pagsugata kanano kaya ang pagtuo ta nagadulong sa atin sa pagsigis-simba pag binuligay kag pagpakigbagay maayo gid no mura pas namatawag gid sa Ginoo nga tanan kita hindi gid sa pagbiya sa pagpanawag sa Ginoo mga muyo kita gusto mga bali pastor mga muyo kita sa gabi pangamuyo kita sa aga pagkabugtaw ta gusto kagabakod itao ka natin ako nagaruluha mata ko wani menda ka po gaano ikaw ma ako nagalagaw-lagaw wala ko kagwa nagabasa ako kang Bible na aga pa bugtaw ikaw ka mag-exercise sa sagwa di kurak takon vitamins pastor mo pero akaloy ka gino ang Vita Plus lang ginapainom ko vitamin C ang dailandan kag ang Biabano amo ra ginainom ko ura to ket vitamins ba amo lang ra gid parik sabi amo ra sa dawon ra pa ket ginainom amo lang ra akin Vita Plus kag ang sa gabi parik kag ang dipin amo ra akin ginainom ura aron no pero pasalamat kita ko sa Ginoo nga gusto kagabakan ang bitaw kaginaken kapag una mamiyan nga
hindi ako maglasalasa, hindi ako talang-talang malapisan ko sa may gaabot ka natin nga malipatan, sa nakaraan ako sa balay kay hindi na takin, maskin pahugas pinggan, hindi na takin papugas yung pinggan. Sana lang din abid yung kahapon. Ay, karak-karak kang ubra na. May pangugas ka. Kung abi mga nagana lang ubra mo, pangugas kang kaldero, pangugas kang karaha. Dito, ang ginakapuiran, no? O ko nag-arabo ko na yung mga kahig kari. Kay tira ka ito. Rakit ko, way imubra, may mga laba pa ikaw. O ko, Lord, sinod ako sa kwarto ko, hibi ako, ikaw ko, Lord, buligi, bakta ako, tagait mi at kanawas, kasi kabakad, kay tala, nagaparik-parik sa balay. Aga, ubra, o ko, rakit sa ito, way akin bakta. Naluoy ako, ginahaklis ko na lang, ukuday mo, kuro na ikaw, ano lang ako. Ay, di, kana maglaba, kana manika mo, ukuti. Naluoy ako, kanimo ko na sige lang ma. Alang-alang kita magpabulig sa iba ka dyan. Sa ngilita ka na ginapahali na. Nalitahalin ko lang wala. Ay si mamaw, at imaw. Pagkasamat ako kay Japoy ko na imaw ka nakin. Kuhan ako. Kung nahakad ako ni Melvin dito sa Piak, no? Kung hindi ako makaano dito kay basi makasandan ako kung kasi real din napakuan ko pagiging sinita kung na hindi sa napagbayai kung diin sa masimba dito man ikaw karakarakan kung na ang panala din Pastor Tabari, Pastor Garagan na gusto ko nga maimaw ka mo sa bugto ko kay real para nga hindi sa damalyan digyan ka mo kung diin gusto mo digyan ka mo karakarakan ko sige kung kasi pagitaan na ko dito sa Piak pero kung sige lang mamasyar ako mapawayan kayo dyan ako na save mo no? Akan dyan ako dipili ako diin ikaw kanagi kanagan kung diin ikaw na gustuhan mo dito ikaw kanagan no? Di pasalamat ako sige mo nga bisa na muli simbahan ta lagi pa ako no? Kabay pa nga makaimo kita simbahan nga daw mga gadang gagawa para makatipon kita sa no wala na yawon binigay mo sa akin na kabuhi kaya da ako nagapadayon sa paglagad ka na masagyapon masapwan din ako ka nagadayaw ka nagay sa Ginoo kay may kasag pa ako sa pagparapit sa simbahan no ay kung hindi ako kaparapit sa Ginoo hindi ram ko ka pamati ka pulong na pero sa dalyawon ang Ginoo kay makakita pa ko magbasa no iba hindi rin makakita pero ako takin gapulaw takin basa takin namanaan pero kung ano dyan ang nabukadan ko ang murang rakin basa ang New Testament kag Old Testament kinabulas-bulas ko lang nabasa no ang Genesis gani kra nanamian ako magbasa dyan sa karasa kay hindi kay si Joseph Jose kabari dyan nabi inagihan ni Joseph kare dyan sa Genesis no pagkalitay ka mga bukto na no kag sa Numbers sa Daniel duro ako nabulas-bulas ko lang sa mga Romans 42 hasta sa Revelation matapos sa Revelation balik raman ako sa puno no masalamat ako sa Ginoo nga sa gihapon ang akin nga panurag makakita pa ako kang number salamat sa Ginoo sa sini nga aga daryawon kay Ginoo sa akin nga kabuhi nga makita pa ako ka nagadayaw ka nagaymay sa imo ang wala salamat sa Ginoo wala Lalaria kang mga testimony na sa kami nga mga alagad sa Ginoo ang aman nga gusto kami nga mangin kabahin man ninyo no? Makontribute kami sa inyo gusto kami nga mag-grow kamo spiritually so ako rin akong trabaho mga alagad sa Ginoo no kaya kindly ayun na Lord padayon mapagpangamuyo sa aton nga mga samanbahin nga mga pastor no kaya ako kanya akong pangamuyo sa lingkod Lord padala pag ikaw kakaraka nga mga alagad mo no kay subo ka panahon last days no ba
Di dapat nga kami pinangamuyuay, no? Kita magbinuligay sa ministry. Ang ating ministry hindi man dyan competition, kundi nga kabigan ta nga partnership sa isa kag isa. Kaya kung di man kita nga makasimbahan, ang importante na nagapadayon kita sa Ginoo. Okay? Sige. Salamat kay Lula Leria kay imong testimony. At maghatag kita sa special sa choir natin sa kita.
kita. Natagalag siya sa aton mga bahin para sa Ginoo, sa kamugyan kay Balo, sa inyo man nga faithfulness sa pag-atag. Magapangamuyo kita for the offering and the request. Sister Vina sa pagmamahal. Sa imo amay nga balaan, Lord Jesus, nagapasalamat kami Lord sa sining adlaw sa opportunity nga liwat ng tipon mo kami Lord nga masimba ka namon sa spirit and truth. Paglakit Ginoo katawaran kami amay kini kami tapos makasasala kami pero salamat Lord sa imo bugay agong kami sa kaluwasan sa imo bugay nga imo sa cross of Calvary Lord pagisong imo amili nga dugo. Lord God, nagapasalamat kami sa sininga simana sa tanan niyang pagpakamaayos sa blessing nga ginatag nimo bisan Lord sa protection, safety, guidance kag provision nimo Lord. Kag Lord, ikaw gid magabless sa tagsa-tagsa nga magahatag para sa imo likoton Lord nga magamit ini Ginoo para sa kaymayan sa imo ngalan. Lakit Ginoo sa mautod namon nga di namon kaupo sining adlaw stay nagapadayon kami sa pag-pray sa ila Ginoo. Ikaw magapahanumdom sa ila sa sining adlaw. Kag bisan pa Lord sa mga uto namon nga dira sa iban nga pungsod, ikaw gid magabless sa ila. Kag Lord, ikaw gid ang balik namon sa imo sa sining adlaw Lord ang pagdayo pasalamat sa ngalan ni Jesus Christ nga among Ginoo kag manluluwas. Amen. Sige. Magulang na gambas number, dito nagatagalog again. Wala ko man nga, hindi man kisabs ko Tagalog ko. Pero namin mag-idadi kung padritso, tato ng Tagalog, English, iti ang sa live stream ba, no? Live streaming, rakagatanaw ka. Rakagatanaw ka nga kan ko. Kalambot ang 300, 500. Tanaw lang. Gamay iban talaga kanara. Ga-comment lang. Mga tawar nga may personal attachment ka sa aton. Ayan na gustuhan nila. Thankful lang kita. Bisan pa aton nga live stream at least na nagatanaw man. So, thank you sa aton mga viewers. Kag manan limitasyon. Magamon masarangan. Salamat lang sa inyo padayon daraman nga pagtanaw o kung pagsali. Sige no. Kay tibang gani nga mga san paano, importante gid man nga maintindihan kita sang kalabanan. Kaya mula rato masarangan. Sige, dili kita sa aton nga aton nga ikaduha nga pagtuon sa the book of John chapter 6 verse 66. John chapter 6 verse 66. Suliton ta ang minsay ni Pastor nagligad bala Pastor Rasman. May butang lang ako diri nga luyag ipapansatan. Dugam nga pagtuon. John chapter 6 verse 66 through verse 69 nga nagasiling diri. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Lord, di kami sining ikaduwa na mga pagtuon sa imo pulong. Anong luyag mga palabot sa amon sining nga mensahe. Di kami sining ation in Christ's mighty name. Amen. Loyalty to Christ ang aton nga title sa sining nga pagtuon. Nakita nato diri sa aton nga ginbasa
Nga siling sa verse 66, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Damo sang iyang mga disipulo, magtutunan, magtatun pa nga bangkuhanon, ini sila, mga disciples, nagtalikod, kagwayan mag-upod sa iya. Si Jesus nagsiling sa 12 disciples, o kung sa mga 12 apostles, will you also go away? Gusto man bala kamo magtalikod o maglakad? Si Simon nagsabat, Lord, sakay sino kami magaupod? Ikaw nga may ara nga mga pulong sang kabuhi, kawalay katapusan, o eternal life. Kag nagapati kami, kag nakapatod nga ikaw ang Kristo, anak sang buhi nga Dios. Kasi demonstrate natin kayo nga loyalty to Christ. Ang word nga loyalty, actually, hindi mo man dyan makita sa Bible, no? Ang word nga loyalty. Ang iya sining equivalent o kung can be defined sang tinaga man nga ginasiling nga tawag faithfulness, no? Can be defined the word faithfulness, ang ining word nga loyalty o kung loyal. Okay? So, kita nga mga Kristohanon, why naman kita sa ibang pa nga dapat katagan sang loyalty naton? O kung mangin matutom kita, o kung mangin masinulundon kita, kundi amo ang aton nga Dios, amo ang aton Ginoo, nga gusto ta mapakitaan sang aton loyalty. Okay? Kaya man, ano nga mga rason? Siling sang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Siling sang Bible. Ano, siling niya, wala bala kamo kay balong inyo lawas, templo sang blang espiritu ngara sa inyo. Kamo, iya sang Diyos, kay hindi na kamo inyo. Kay ginbakal kamo sang iya hamili, ginbakal kamo sa isa ka bili. So, ginbakal kita sang isa ka bili nga mong dugo ni Kristo Jesus nga aton Ginoo. Kag hindi na kita aton, kundi kita iya sang Dios, ginpanag-iyahan iya kita. So dapat lang ang aton nga loyalty ara gin man sa aton nga Ginoo, no? Nga nagbakal sa aton kay siya ang nagapanag-iya. Sang una nga panahon sang ancient times, kung gusto mo nga magbakal o kung magbaligya sa isa ka slave, nagakadto kay na sa slave market sang una nga panahon. Kadto ka didto, kag magbakal, kag ang inang ginbakal mo nga slave is your property. Propiedad mo ron ra. Kay ginbakal mo siya, kag dapat nga pangalagaran niya ikaw bilang isa ka master. So, ano ang obligasyon? Ano ang right sang isa ka master? Right to demand service. Nagakinanglan ikaw nga serbisyuhan. Right to discipline physically, but not to the point of death. Hindi lang siya kung ang discipline sa nagakaigo man. May right ikaw to discipline. Right to sell or trade slaves. Pwede mo siya nga baligya, iwat. May right man ikaw sina. Right to marry slaves. Pwede mo man siyang mangin kabahin mo sa imo nga kabuhi. Pareho kay Hagar, no? Na-remember ka si Hagar? Naging hatag ni mismo ni Sarah. Di kay kabulig, no? Iti ilaman dra nga arrangement. Right to marry slaves. Right to circumcision. Pwede mo man siya within your household. Dapat nga ipatuman mong imo dira nga mga
policy mo sa imo nga panimalay, pagsulundan, o rules and regulations sa imo nga panimalay. Right to keep runaway slaves. Pwede man nga may right ikaw sa pagtatap sa iya, kag sa isa ka slave nga nagpalagyo, kag magdangop sa imo, bilang stranger siya, may right man ikaw sina. Kag ano pagid diri ang dugang? Ano ang dapat pagid nga hindi ang butang hindi dapat himuon sa isa ka master? Not to harm severely. Hindi siya paghaliti. To treat slaves justly and fairly. Dapat nga justly and fairly ang imo nga treatment sa iya. Not to threaten. Hindi mo siya pagpahugon. No? Not to provide basic needs, amo ning kinanglanon niya, no? I-provide mo siya, and to allow slaves to marry. Pwede mo man siya nga tungutan nga magkaroon siya kang pamilya, kag ang iya kabataan, property mo ra. Property mo siya kag ang iyang mga kabataan. Amura ang sa Biblia, no? Ti karon, siling naton, kita ginpanagiyahan sang Dios sa ginkal kita sang dugo sang aton Ginoo. Ang Biblia nagsiling, ye are not your own, for ye are bought with a price. Siling sa blang kasulatan in 1 Corinthians 6:19 and 20. And in 1 Corinthians chapter 7 verse 23, ye are bought with a price, be not ye the servants of men. Kamo ginbakal sa isa ka presyo, kag hindi kamo magpaulipon sa ibang na tao. Sino lang ang dapat magulipon sa aton? Ang magulipon sa aton, amo ang aton Ginoo nga nagbakal sa aton. While kita iban pa nga dapat pangalagaran, kundi amo ang aton Ginoo mismo nga nagbakal sa aton. So be loyal or be faithful to our Savior, not to someone else, hindi sa iban. Si Jesus nagsiling, will you also go away? Peter said, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. So ang faithfulness diri o kung ang loyalty diri sa isa ka tumuluo gali sa Ginoo is rooted in faith and love. Nakuan gali kita rooted in faith and love. Kay diri nakita ta ang ginambal ni Peter, Lord, to whom shall we go? Kay sino kami maglakat o kung magupod? Thou hast the words of eternal life. May kabuhi kay imo iya. May pulong sang kabuhi nga ra sa imo. Kag kami nagapati, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. So meaning, why sang pagdua-dua, ang ilagid nga pagpati nga ikaw, Lord, ikaw, kilala namon nga ikaw gid ang Kristo, ang anak sang buhi. Nagpati kami, kag pated gid kami nga ikaw. Kay may pulong ikaw sang kabuhi. Ikaw dapat ang mangin priority namon kag ang loyalty namon ara sa imo. Today, ang loyalty o kung ang faithfulness makita ini sa pag-inabyanay, no? A friend standing by you even when others are against you. Bisan may mga tao nga nagapamatok sa imo, pero ako, ikaw, ang aton pag-inabyanay nagapadayon. Ara ako sa luyo mo, ara ako sa likod nimo. Naga-support ako sa imo. Amura ang matutuod gali nga loyalty. Kag ang loyalty makita man sa isa ka employee choosing to stay with their company despite a job offer from a competitor. Diyan ka sa imo ka kompanya, may isa ka kompanya nga nagtanyag sa imo, wala ikaw accept sang amo nga tanyag, still ikaw nagapadayon sa nga company mo. You are a loyal or a faithful employee. Umuman sa partnership, a partner remaining faithful or loyal sa iyang relationship even when tempted by others. Ikaw nagapabilin lang gihapon sa imo nga partner
nga bisan may madamo nga mga pagtilaw, pagsubok sang inyo nga relationship. Amo ra matutod nga loyalty o kon faithfulness. Ang isa ka soldado ang isa ka soldado, a soldier refusing to reveal secrets under torture. Ang isa ka soldado nga gina-torture siya, kag ginapaako siya sang isa ka sekreto nga i-reveal niya, and yet why niya ginahimo tungod sang iyang loyalty sa iyang mga kaugdanan. May isa ka pastor nga iyang ngalan si Pastor Polycarp, isa ka pastor sa Church of Smyrna in 156 AD, diyan sa the Book of Revelation. Si Polycarp nga ini nga nangin pastor dira. Nag-refuse siya nga i-acknowledge niya si Caesar nga mangin iya Lord, kag ginapa ako siya nga i-renounce niya si Lord Jesus Christ, pakanubuo niya si Kristo Jesus, isikway niya si Kristo Jesus, ginapahog siya nga sunugon siya, buhi, pero siya nagsabat, 86 years have I served Christ and He has never done me wrong. 86 ren katuig nga nag-aalagad ako sa akon Kristo. Why gid siya sang sayop sa akon? How can I blaspheme my King who saved me? Paano ko siya isikway o kon pasipalahan ining akon hari nga nagluwas sa akon? Samtang si Polycarp, diri, ginapahog siya, si Polycarp nagsiling sa ila. Polycarp told them, as they prepared the fires, samtang nga gina-preparar nila ang kalayo, ang sabat ni Polycarp, it is well, I fear no, the fire that burns for a season and after a while is quenched. Wara ko nahadlok sa kalayo nga magasunog sa akon sa makadali lang, kag sa tapos sina mapalong man lang. Why do you delay? Nga nagahinay pa kamo. Come and do your will. Kari kamo, kag himuan yung inyo kagustuhan. Ang final words ni Polycarp, I am a Christian. Amo ining iyang nga tinaga nga ginbuyan sa uli. I am a Christian. Why nga gin renounce, ginsikway ang iya hari nga nagluwa sa iya, nga ginalagad niya sa masulod sa 86 katuig. What a testimony he had for Christ. Sa aton panahon subong, no? Sa aton panahon sa subong, according sa estimation sa balita, there are 5 million Christians were martyred for Christ. And over the past 2,000 years, 50 million Christians have been martyred. Amura ang gakatabo. Still, ang ining nga mga tumulo, they are loyal to their Christ, sa ilang nga Kristo. Again, to whom are we loyal? Kay sino kita loyal? Okay? Of course, we are loyal to our Savior, the Lord Jesus Christ. The Bible says, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Si Kristo Jesus, siya lang sadto, subong kang sa palabuton. Meaning, why nagakambyo siya? He is unchanging Lord. Wala nagabaylo sa iya. Ang iya mga promisa, wala nagabaylo. Ang iya nga karakter, why nagabaylo. Ang iya mga attributes, why gabaylo. That is why nga masaligan ang ining aton Ginoo nga sa iya nga diin nga nagaluyal kita sa iya. Wala sang mga pagbaylo. Confident kita sa pagpati sining aton nga ginalagad nga aton Ginoo. Siling sang Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Mas manami nga nagasalig kita sa Ginoo sang sa magsalig kita sa tao. Mas manami nga nagasalig kita sa Ginoo sang magasalig kita sa mga punuan nga mga leader o kung mga nagambal sa mga royal family. Princess. Diri makita ta nga ang ining aton Ginoo, it's supposed to be mangin loyal kita
sa iya. He remains true and faithful to His promise para sa aton. No? Siling sang Bible in Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tulokon ta siya. Ining Hesus nga ini nga among author kag finisher kang aton nga pagtuo. No? Dapat mangin loyal kita sa iya. No? Loyal kita sa aton Ginoo, loyal kita sa aton simbahan. No? Kag kami nga mga pastor, come and go lang kami sa amon nga sa simbahan. Come and go. Okay? So dapat nga loyal kita sa Ginoo gid, number 1, kag loyal kita sa aton simbahan, kag loyal kita sa aton nga mga buluhaton, no? Okay? Kag kamo ni no nga ang isa man bala ka nakita naton nga palanggiran o kon mapanggid ta nga diin man nga mga leader man sa simbahan, leader man sa estado naton, come and go lang ra ang mga leader. No? Dapat nga kung church people kita, again, siling naton kay na loyal kita sa buluhaton sang Dios, ka sa simbahan, ka sa Ginoo naton. Amo man diyang aton nga mga no? Ang aton nga mga constituents naton, dapat nga loyal kita sa aton pungsod, loyal kita sa aton constitution, loyal kita sa aton nga mga laws, nga mga law-abiding citizen kita. Ang leader naton sa aton sa mga kapungsoran ini, come and go lang na sila yan. Hindi pala nga ginatawag sila nga government leaders, ginatawag na ito nga public servants, kaya servants sila. Sulugoon sila, ulipon sila. Nga dapat sila maglingkod, ano ang tawag sa ila sila sa Tagalog, ginatawag nga mga lingkod ng bayan, di ba, no? Ulipon mo sa aton nga bayan. Dapat nga loyal kita iya sa aton nga pungsod, ka sa aton constitution, nga ginadisallow raman natin ang mga bagay nga dapat naton likawan kag hindi kita mag-loyal sa tao lang. Tao. Anong isa ka halambalan no sa panatang makabayan no? Ginabasa-basa ko kagabi bilang kita nga mga pumuluyo sa aton pungsod, siling diri kanami sa iyang padre mahusay ang pagsulat diri, pagkasulat. Sana mahusay naman ang nga dapat naton ipangabuhi naton. Ang siling diri, iniibig ko ang Pilipinas, ang aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop-kop ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kanami kang pagkasulat sin. Kag kanami pagidaan kung ipangabuhi naton. Again, nag-remind ini sa aton nga dapat mangin loyal kita iya sa aton pungsod. Okay? Palanggaan ka. Kag mangin law-abiding citizen kita. So hindi kita dapat magtuga kang mga bagay nga makahalit sa kabilugan sa aton pungsod ka sa aton mga pagpangabuhi. Hindi pa lang nga dapat kung ang tao nga may kahadlok sa Dios nagaigugma sa siya nga pungsod. So amo man dra no, ang luyag naton nga ipahibalo nga naga-remind ka naton dapat nga ang silin naton kay na ang aton nga loyalty, ang aton nga faithfulness labaw gid sa tanan amo ang Ginoo, no? Ang Ginoo gid sa kabuhi naton. Kaysa siling naton kay na sa aton nga text didto kay na siling ni Apostle Peter, to whom shall we go away? To whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure
that thou art that Christ, the Son of the living God. Sa atong makabuhi, why na kita dapat pa nga ihatagan sang loyalty naton kuning among aton Ginoo. Kaya again, sila aton kay naging bakal niya kita sang iya hamili nga dugo, tag siya lang gid dapat naton nga hatagan sang pag-alagad ang ining aton Ginoo, no? Siya ang may-ari sa ating buhay. Amo man ang aton nga pungsod, mangin loyal kita sa aton nga pungsod, not to someone else, kundi sa aton gid nga pungsod. So dili lang kita sa atin nga aton nga meditation, kagabay pa man, no, nga pabilin kita sa Ginoo. Siya lang ang aton nga dapat alagaron. Magapangamuyo kita sa pagtakop. Lord Jesus, salamat gid sining adlaw. Salamat Lord sa amon nga pagtipon sa sining adlaw sa pag-alagad sa imong mga pulong. Ang mga butang Lord nga nabatian namon, nag-remind sa amon Lord kabuhi nga kami, ikaw ang nagpanag-iya. Ikaw ang may rason sa paggamit sa amon nga kabuhi. Ikaw ang dapat namon alagaron. Ikaw dapat namon Lord nga priority sa kabuhi namon. Kag kabay Lord nga kami nga mga alagad nimo. Hatagi kami sang kaalam kag kusog kag makita ang submission sang amon nga kabuhi sa imo. Mangin obedient kami nga mga alagad nimo kag nagapangayo sang pasaylo sang amon kakulangan sa imo. Kabay Lord nga itanom ini sa amon mga huna-huna kasama tagipusoon nga kami nga mga alagad mo Lord, pakita kami Lord sang amon Lord nga submission sa imo kag nagapangayo sang kapatawaran sa amon mga sala. Kag Lord, amo man ini ang amon nga pagpangamuyo sa amon nga pungsod Lord nga sa karon nagatubang kami sa mga problema. Kabay Lord nga hatagi sang kaalam ang amon nga mga leader kag kabay Lord nga mahatagan Lord sang solusyon ang problema sa amon pungsod. Kag nagapangamuyo kami sa amon nga mga leader nga dapat Lord nga ikaw ang mangin masumson sa ilang kabuhi sila una-una kag magpalapit sila sa imo kag mag-alagad sa imo Ginoo. So salamat Lord sa sining adlaw sa amon nga pagtipon kag ginabalik namon ini tanan nga pagpasalamat kag pagdayaw sa sining adlaw kag akon pangamuyo mga kauturan sa Ginoo, ikaw maghatag padayon sang kaalam kag kusog kag sa ila Lord protection sa ila nga mga dalanon kag ikayong lawas kag sa mga kauturan nga may ginabatyag sa lawasan pangamuyo man kami Lord nga ikaw magabulig. Salamat sa sining ation kag ginamon nga pagpangamuyo sa liwat sa ngalan ni Kristo Jesus nga Ginoo. Amen and amen. Thank you and good morning everyone. Sige. Magakanta kita sa aton nga pagtakop. Jadi kita sa hymn number 62, Find Us Faithful.
salamat gid sa imong kaayo. Salamat sa isang Domingo nga nakapamati kami sa tulong nimo pamaagi kay Pastor. Salamat man Lord sa ilang kabuhi ni Ma'am nga naging pagpakamaayo sa tagsa-tagsa. And Lord, buligi kami nga makita kami nga matutom, nagangamon nga loyalty ara sa imo. And Lord, buligi kami nga hasta magabalik ikaw amon gyapon kinakilala nga imo. Lord, I know ang yawa maalam gid, tinguan gid nga matalang amon nga pagpati. Pero Lord, kami nagapati kami nga ikaw gid ang amon manluluwas, nang ikaw lang gid ang Dios namon nga buhi. Lord, salamat gid sa imong kaayo. Patawara kami sa amon mga kasalanan, kung mga nauna-una kami nga wala nabantayan, nga nakasala gid, nakasakit sa imo, patawara kami. Kagang amon tagipusoon, tinluigid. Amon tagipusoon tsaktuha, agod nga nami man amon nga spiritu as well. Lord, salamat gid sa imong katutom sa biyak sa kapigaduhon, sa biyak sa kabudlay, sa biyak sa mga kasakit ara kagid. Pasensya kung kami may mga time kami nga hindi gid kami faithful sa imo, hindi kami consistent. Lord, salamat sa imong kaayo sa kabuhi namo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan na.